Magandang gabi sa lahat. Ako si Sabrina. Ang karanasang ibinabahagi ko ay nangyari noong 1994 sa Cagayan de Oro. Sa mga panahong ito, naninirahan pa ako sa Malaybalay kasama ang aking ina. Isang umaga, habang naghuhugas ako ng pinggan, may dumating sa aming bahay. Kaibigan nito ng aking ina at isa siyang negosyante. Nang matapos na akong maghugas, ay tinawag ako ng aking ina. Paglapit ko, tinanong niya ako, "Anak, gusto mo bang magtrabaho sa Cagayan? Itong bisita natin ang magpapasok sa iyo. May spa kasi siya at kulang daw sila ng tao." "Ah, sige. Kailan yan?" tanong ko. Pwede bukas. Gayon pa man, katanggap-tanggap ba sa'yo na doon ka matutulog? Dahil hindi ka pwede umuwi dito dahil malayo at masyadong mahal ang pamasahe. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil lang yung sweldo ay nasa minimum at hindi ito batay sa komisyon. Libre din ang kuryente at tubig, pero ikaw ang maglalaba ng mga kumot. Kailangan mo ring linisin ang mga bintana at sahig, sabi ng bisita. "Opo, ayos lang sa akin. Maraming salamat po," tugon ko. Kinabukasan, inayos ko ang aking mga gamit. Nagdala ako ng iba't ibang kagamitan sa pagluluto dahil doon ako titira. Kaya, bumiyaya ko papuntang Cagayan kasama ang aking amo. Pagdating namin, nakita ko ang loob ng spa na may 8 silid para sa mga kliyente. May isa pang silid sa dulo na malapit sa lababo at kusina. Kaya dinala ko ang mga gamit ko doon dahil yun daw ang kwarto ko. May bahay rin sa tabi ng spa na pagmamay-ari din ng amo ko. Ilang sandali pa, sinabihan niya ako, "Iha, sa ngayon, hindi ka dito matutulog. Doon ka muna sa bahay ko. Nasa tabi lang naman ito. Dahil hindi ako sanay na mag-isa. Baka magstay ako dito ng ilang buwan. Mag-hire ako ng ilang karpintero para pahabain ang likod ng bahay. Dahil dito titira ang isa kong anak." Na maglaon, tinuruan ako kung paano magmasahe sa isa sa mga masahista ng aking amo. Sa simula, nahirapan pa ako. Ngunit pagkaraan ng 2 linggo, ay natuto rin ako. Nang matapos ang bahay, umuwi na ang aking amo dahil dumating na ang kanyang anak. Simula noon, sa spa na ako natutulog. Gayon pa man, hindi ko inasahan na may nakatira pala rito na hindi ko nakikita. Sa 2 araw kong pananatili, ay nagsimula ko makaramdam ng kakaiba. Dahil may isang gabi, bandang 11:00, habang nakahiga ko sa kama ko, may narinig akong kakaibang ingay sa banyo. Parang may naliligo sa loob. Tapos may narinig din akong yabag sa labas ng kwarto ko. Kaya naman, kinabahan ako ng gusto dahil may mga nakapasok. Kinaumagahan, tiningnan ko kung nakabukas ba ang 2 pinto. Napatingin ako sa pinto sa entrance. Pero nagulat ako nang makitang nakalock ito. Maging ang pinto sa likod ay nakalock din. Naisip ko na marahil ay hindi tao ang nasa banyo kagabi. Ngunit itinago ko ito sa aking sarili. Wala akong pinagsabihan kahit kanino, kahit sa mga kasamahan ko. Baka hindi nila ko paniwalaan at mapagkamalan pa nila akong baliw. Nang sumunod na gabi, naglalaba ko sa banyo. Mag-isa na lang ako sa oras na yon dahil umuwi na ang mga kasamahan ko. Maya-maya, may napansin ako na parang may dumaan sa likuran ko. Dahil dito ay napatigil ako sa aking gawain nang dahil sa takot. Pagkatapos ay naramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Kaya pumikit na lang ako at nagdasal.
na sana ay walang masamang mangyari sa akin. Lumipas ang ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Dahil dito, nagmamadali akong pumunta sa kwarto at padabog na isinara ang pinto. Kinaumagahan, pagkatapos kong mag-almusal, nagtanong ako sa isang naming kasamahan kung may nakatira ba dito na hindi natin nakikita. Ayon sa kasamahan ko, mayroon ngang kakaiba rito dahil may dating empleyadong nanatili rito ng ilang sandali. Ngunit tuluyang umalis. Madalas kasi siyang ginagambala. Kadalasan sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, naputol ang aming pag-usap nang may pumasok na kliyente. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, tumuloy ako sa banyo para maglinis ng katawan. Pagkatapos nun ay humiga na ako para matulog. Ngunit may biglang kumatok sa pinto ko. Sa una, ito ay isang mahinang katok na unti-unting lumalakas. Kaya tinakpan ko na lang ng unan ang aking tinga para maiwasan ang anumang ingay. Pagkatapos ay nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nanginginig sa takot at pawis na pawis. Balak ko sanang sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit nagdadalawang isip ako dahil parang nanghina ang boses ko dahil sa nerbiyos. Kaya pinili ko na lang na manalangin sa Panginoon para gabayan niya ako. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang tumahimik ang paligid. Kinaumagahan, hiniling ko sa anak ng amo ko na magbitiw na ako dahil hindi ko na matiis at nangangamba na baka mawala ang aking katinuan kapag nanatili pa ako rito. So, nagsimula na ako mag-impake ng mga gamit ko. Maya-maya, pumunta ako sa kalsada at naghihintay ng sasakyan. Habang naghihintay, nagulat ako na may biglang lumapit sa akin, isang matandang babae. At nagtanong siya, "Iha, ikaw ba ang bagong stay-in doon sa spa?" "Oo, bakit mo natanong?" Sagot ko. "Alam ko kung bakit ka umalis, dahil may napansin kang hindi ka nais-nais. Isang magandang desisyon ang umalis, dahil kung magtatagal ka pa, baka kukunin ka nila. Dahil ang lupaing yon ay daanan ng mga engkanto. Sige, iwan mo na kita," sabi ng matanda. Makalipas ang 5 minuto, may humintong sasakyan sa harap ko. Tapos may bumaba na babae. Pagkatingin ko, ay agad ko itong nakilala dahil kaklase ko ito noong high school. Kaya naman nagyakapan kaming dalawa dahil sa kabila ng lawak ng Cagayan ay nagawa pa rin naming magkita. Kasunod nito, ang aking kaklase ay nagtanong, "Sabrina, bakit ka ba nandito? Sino ang pinuntahan mo?" Nagtatrabaho ako sa spa, pero nakaalis na ako. Uuwi na lang ako," sagot ko. Sige, ipapasakay na lang kita kasi pupunta rin ako sa lugar mo," sabi ng babae. So ayun, pumasok na kami sa kotse. Akala ko na ang kaklase ko ang magdadrive, pero may driver pala siya. Gayunpaman, alam ko noon pa man na mayaman ang babaeng ito. Habang nasa daan kami, ay nagpatuloy kami sa pag-uusap. Pagdating ko sa bahay, nagtaka ang aking ina kung bakit ako umuwi. Kaya, ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pagkatapos kong magpaliwanag, agad niya akong pinayuhan na tama ang desisyon mo dahil delikado ang lugar na yon para sa'yo. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.